Matapos ang intense na 1v1 ni Shin at Haruma, ay ngayon na i-review na natin ang chapter 159 and 160 ng Sakamoto Days. Ay sa wakas masasaksin natin ang mga kaganapan matapos na tamaan ni Shin, mga kaibigan, itong si Haruma ng isang matinding final attack ni Shin, na kung saan ay sa episode na ito ay matutungyan nyo ang labanan naman dito kina Shishiba at Amane laban kina Kumanomi at Carolina Reaper. Kina may this is Mr. Meken at huwag na natin patagalin pa, let's go! Nagsimula ang chapter dito kay Haruma na tinamaan ng final attack ni Shin. Isang napakalakas na atake na nagpatalsik kay Haruma sa labas ng kanilang ginawang ring. Makikita naman dito si Shin na nahihirapan na ring makatayo, na sabing tapos na. Yun na raw ang lahat ng kanyang lakas, na ang kanyang buong katawan ay masakit daw, na halos di na nga raw siya makahinga. Nasabi sa kanyang isipan na sana wag daw itong tumayo, itong si Haruma, kasi di na raw niya kaya pang lumaban. Makikita naman si Haruma na bagsak pa at para bang wala ng malay. Subalit ang worst case scenario ay nangyari nang bigla itong nagising at tumayo, bagay na gumulat kay Shin na hinang-hinana. Nilapitan naman ni Haruma si Shin na sabing ang galing nun bata, na ano ba raw yung ginawa nito sa huli kanina, na ang kanyang buong katawan daw kasi ay bigla na raw na nag-freeze, na ano ba raw ang ginawa ni Shin sa kanya sa moment na yon. Nasagot naman ni Shin na kung papatayin mo ko ay bilisan mo na. Inulit siya itugon naman ni Haruma na may tanong lang daw siya dito kay Shin, na bakit daw pinili ni Shin na itulak siya sa space na wala rong patalim. Kaya sagot naman ni Shin na ang kanila raw kasing goal ay hindi raw patayin si Haruma kundi ay ang pigilan lang daw si X. Kaya sagot naman ni Haruma na ganun ba? Sabay umalis na ito. Tanong naman ni Shin na saan ka pupunta? Kaya sagot naman ni Haruma na sa boss daw niya. Nasabi naman ni Shin na pero buhay pa ako. Paliwanag naman ni Haruma na buhay ka lang, hindi ka isang banta. Wala akong time para mag-aksaya ng panahon sa'yo. Sinigawan naman ni Shin si Haruma na teka. Kaya sabi naman ni Haruma na siya raw ang unang nakaalis sa ring kanina, kaya talo na raw siya sa sumo. At sabi pa niya na galit daw siya, na sa sobrang galit niya ay sapat na nga raw ang galit na ito para patayin niya raw itong si Shin. Pero kung may gagawin daw siya dito kay Shin kahit tapos na ang kanilang match, para sa kanya isa raw itong violation sa kanyang killing sportsmanship. Di naman nagsalita si Shin nang nasabi yan ni Haruma, kaya tuluyan na itong umalis, na sabing magiging masaya raw siya kung magkakaroon daw sila ng rematch sa susunod. Yun ay kung buhay pa raw silang dalawa sa panahon na yun. Matapos niyan ay habang naglalakad si Haruma sa may hallway ay bigla naman siyang napahinto at dumugo ang kanyang bibig. Sabay nang hina na ang kanyang mga tuhod, na sabi sa kanyang isipan na ang huling atake raw ni Shin kanina ay may nakakabigla rong lakas. Kaya napasanda na lang dito si Haruma sa isang statue na sabing ito talaga ang rason sa kung bakit di ko kayang isukong sports. Na sa kanyang sitwasyon ngayon ay masasabi niya magagalit talaga ulit sa kanya si Kumanomi. Matapos yan ay dito naman sa first floor sa East Wing, may kita naman si Carolina Reaper na patuloy na umatake, na ngayon naiinis naman kay Amane na mabilisang umatake sa kanya. Sabi naman ni Carolina Reaper na si Amane raw at ang mga atake nito na para mga kamot lang ay nakakainis raw, na ito ba raw ang armas na ginamit nito noon para maputol daw ni Amane ang braso ng kanyang kapatid na si Club Jump. Nasagot naman ni Amane na kayo mismo ang unang matake sa JCC noon. Matapos niyan ay bumuga naman ng apoy itong si Carolina Reaper dito sa paligid ni Amane. Kaya sabi rito ni Amane na natrap na raw siya. Tumawa naman si Carolina Reaper na sabing alam mo ba na ang torture ay actually tungkol daw sa time na ina-anticipate mo talaga ang sakit. Maya-maya pa'y mabilis namang nagpunta si Amane sa likuran ni Carolina Reaper, kaya kaagad itong naghanda at bumuga ng apoy dahil na nahinto ang atake ni Amane na sabing mabilis daw itong si Carolina Reaper. Naghanda muli si Carolina Reaper na sabing magte-take daw dapat sila dito ng time at i-enjoy daw ang moment. Subalit biglaan mang may tumalsik dito sa kanilang gitna, kaya nagtaka naman si Amane na kung saan sabi naman dito ni Carolina Reaper na kung saan ayos na raw ang moment ay may dumating daw, at yan ay si Shishiba pala, na bago muna yan kung naghahanap kayo ng isang app o platform na kung saan ay pwede kayong manood ng iba't ibang movies at TV series, mapa-sports man yan o anime series at anime movies, ang lahat ng yan ay available mga kaibigan sa YouCine. Kaya kung interesado ka ay pindutin nyo lang ang link na iiwan ko dyan sa pinned comment mga kaibigan, at kung napindot nyo na ay i-click nyo na lang ang YouCine para ma-download ito upang makapag-binge watch na rin kayo. Ayan, maraming salamat. Now let's get back to the video. Nasabi naman ni Amane na Mr. Shishiba. Sagot naman ni Shishiba na so alam mo pala kung sino ako. Sagot naman ni Amane na oo, naalala ko na ikaw ang kasakasama ng ama ko noon. Tanong naman ni Shishiba na 14 ka na ngayon, di ba? Nag-aaral ka ba? Sagot naman ni Amane na naka-leave of absence daw siya. Kaya sabi naman ni Shishiba na dapat pumupunta ka sa paaralan. Malalaman mo talaga ang mangyayari kung di ka mag-aaral. Kagaya na lang daw ngayon na wala raw sa paaralan ngayon si Amane, kaya ay namimilig raw tuloy ang kanilang buhay. Dumating naman dito si Kumanomi na sabing Carolina, pinagtitripan mo naman ang batang yan. Sagot naman ni Carolina Reaper na yo, Kumanomi, mukhang sira yata ang maganda mong buhok. Nainis naman si Kumanomi na sabing kayo mga lalaki mga dumi lang daw talaga. Maya-maya pa'y kumilos naman ang mga sinuunang armor dito na naka-display mga kaibigan, sapagkat minagnet pala ito ni Kumanomi para ma-attach dito sa kanyang bakal na braso. Sabay sabing wag daw dapat na maging pabigat itong si Carolina Reaper sa kanya.
At saka tinawag niya ring manyak itong si Carolina Reaper. Nasagot naman ni Carolina Reaper na sino bang tinatawag mong manyak dito? Dito naman kay Shishiba ay sinabihan niya si Amane na huwag kang magaya sa kanila. Tanong naman ni Amane na kanino raw. Tugon naman ni Shishiba na dyan daw sa dalawa mismo. Dahil pa ni Shishiba na wikang Amane, wala kang rason para lumaban dito. Dapat ay tumakas ka na. Sabi naman sa isipan ni Amane na alam daw pala ni Shishiba ang kanyang pangalan. Nagsalita naman si Carolina Reaper na di niya raw papapaalisin itong si Amane hanggat sa nandito raw siya kasi ang bata rong to ay pumutol daw sa kamay ng kanyang kapatid na at the very least ay kahit maputol man lang daw niya ang mga braso at binte ni Amane. Napangiti naman si Shishiba kay Amane na sabing totoo ba? Basta gulero ka pala. Nasabi naman sa isipan ni Amane na bakit mukhang proud pa raw ngayon itong si Shishiba sa kanya. Kaya sabi niya rito kay Shishiba na mukhang sobra na raw kasi ang mga kaharap ni Shishiba ngayon para ma-handle niya raw ito ng mag-isa. Kaya ay dapat ay magkasabay raw nila itong haharapin. Ngumiti naman si Shishiba na sabing sino ba raw sa tingin nito ang kanyang kausap. Maya-maya pa agad namang sumugod si Kumanomi, hawak-hawak ang isang axe na isang atake na na-block naman ni Shishiba dahil na nawasak ang axe mga kaibigan. Subalit may napansin naman si Shishiba na minagnet naman ni Kumanomi at hinila niya pabalik sa kanya ang mga remains ng axe na nawasak kanina. Na habang minamagnet niya ito at nagganda na ng isang suntok na may nakaka-cover ng mga piraso ng axe dito sa kanyang knuckle, ay dito na niya sinuntok si Shishiba na tumagos naman sa isang poste. Na habang papatalsik siya ay pinahook naman ni Shishiba ang kanyang martilyo sa isang poste sabay umikot ito at sumugod kay Kumanomi. Ngunit na block pa rin ni Kumanomi ang atake na ngayon inis na nakatingin kay Shishiba. Dito naman kina Amane may kita na may pinalabas naman na bagay si Carolina Reaper. Nasabi naman sa isipan ni Amane na ano yan, isang blowtorch. Inihipan naman ni Carolina Reaper ang bagay na ito at lumabas ang isang apoy mga kaibigan, isang concentrated talaga na apoy. Ito raw ang perpektong bagay na magpapatagal sa kanilang tuwa rito sapagkat ang bagay na ito ay isa palang gas saber na kaya rang pumutol at the same time ay sumunog sa kahit na ano. Kaya sabi naman sa isipan ni Amane na nakita niya na raw ang weapon na ito dun sa weapons apartment. Gumagamit daw ito ng acetylene at pure oxygen para makakreate daw ng napakalakas na firepower na kaya rang pumutol sa bakal. Nasabi pa niya na kaya ba raw ng baliw na ito, which is si Carolina Reaper, na makapag-produce ng wastong uri ng gas mula sa katawan nito para mapaandar daw ang weapon na yan. Kaya dito na napaisip si Amane na posibleng di na raw gagana ang weapon kung mapuputol daw niya ang tube. Kaya dito na umatake si Amane, subalit laking gulat niya nang naputol lang naman ang kanyang 4-section staff na weapon. Kaya sabi naman ni Carolina Reaper na alam mo kung ano raw ang pakiramdam kung ang katawan mo ay ini-slice gamit ng apoy, na ang pakiramdam daw ay isang sakit na hindi raw talaga kayang i-imagine. Sabay pinakita niya rito ang kanyang mga mata na tila ba'y sunog ang portion ng kanyang mukha na yan dyan mga kaibigan. Tinawag naman ni Shishiba si Amane kaya tumalon naman si Kumanomi na sabing at may oras ka pa para alisin ang atensyon mo sa akin. Nasagot naman ni Shishiba na wala akong time sa'yo. Kaya dito na minagnet ni Kumanomi ang isang kutsilyo dito sa kanyang paa at sinipa ito diretso kay Shishiba na na-block naman ito. Nasabi naman sa kanyang isipan na wala pero talagang magagawa sa magnet na to ng babae. Nakaramdam naman ng init si Kumanomi dahil sa apoy na nire-release ngayon ni Carolina Reaper na napasobra na raw. Habang dito naman kay Amane ay patuloy pa itong tumatakbo at hinahabol ni Carolina Reaper na sabing tigilan na raw nito ang pagtakbo na hindi na raw ito nakakatuwa. Huminto naman si Amane na sabing ayos na siguro ito. Sabay sinabihan niya si Carolina Reaper na bobo, sa tingin mo ba ay tumatakbo lang ako? Nagtaka naman si Carolina Reaper sa kung anong ibig sabihin dito ng bata. Nasabi naman ni Amane na gusto pa ba raw nitong si Carolina Reaper na painitin palalo ang kanilang place dito mga kaibigan. Sapagkat na minamagnet na sana ni Kumanomi ang armor dito sa kanyang braso ay unti-unti naman itong nawawalan ng lakas mga kaibigan o di na dumidikit. Bagay na gumulat naman kina Shishiba. Kaya paliwanag naman ni Amane na ang magnet ay natatablan daw ng init. Na kahit ang electromagnet ay nawawalan daw ng magnetism. Kung ang init ay naa-apply daw sa mga bakal na ang init ay lagpas na sa Curie point. Na ang Curie point mga kaibigan ay ang temperature na kung saan ay nawawalan na ng magnetism ang isang bakal na na-expose sa sobrang init. Kung kaya't hinuk na ni Shishiba ang kanyang martilyo sa bakal na braso ni Kumanomi na wala ng armor mga kaibigan, nagugumulat naman kay Kumanomi sabay tinake down siya rito ni Shishiba. Na di lang yan ay sinipa pa siya ni Shishiba na nagpatalsik talaga sa kanya. Napatingin naman si Carolina Reaper na sabing ang batang to ay plinano niya pala ang lahat ng yun, na habang nakatingin siya ay nagpunta na pala si Shishiba sa kanyang likod na sabing mamatay ka rin. Sabay inatake niya ito na nagpatagos naman sa isang poste. Sinabihan naman ni Shishiba si Amane na matalino kang bata. Di raw kagaya sa lalaki kanina na si Shin mga kaibigan. Sabi naman sa isipan ni Amane na ang galing daw. As soon as nagkaroon daw kanina ng opening ay kaagad daw umatake si Shishiba. Na itong lalaki bro talaga na to ang right hand man ng kanyang ama noon. Kaya sabi naman ni Shishiba na tapusin na natin to. Subalit nagsalita naman si Amane na sabing Mr. Shishiba, may bagay raw sana siyang gustong itanong dito kay Shishiba hanggat sa kaya pa niyang magtanong. Sagot naman ni Shishiba na ano yun? Tugon naman niya Amane na alam niyo po ba kung nasan ngayon ang aking ama? Kung kaya't bigla namang nag-iba ang mukha ni Shishiba at tinignan ngayon si Amane na sabing tama. May bagay pa akong kailangang sabihin sa'yo. Tungkol ito sa ama mo, pinatay ko si Satoru Yotsumura. Bagay na gumulat ng gusto kay Amane. So nalaman na mismo ni Amane mga kaibigan kay Shishiba mismo ang tungkol sa kanyang ama. So paano kaya i-handle ni Amane ang lahat ng to? Well, malalaman natin ang susunod na mangyayari at ang
magpapatuloy sa labanang to na magre-resulta sa isang nakakasurpresang pagtatagpo at pagdating ng isang napakalakas na assassin sa susunod na chapter, kasi dito man natin tatapusin ng video sa last panel na ito. Kaya naman kung gusto niyo yung video, can get a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat din, see you guys again on my next video.